Day 5 ng pagpapatap global natin kay Alpha ngayong season. At sa video na to ay ituturo ko sa inyo kung ano nga ba yung pinakamagandang item na pwede nyong gamitin dito kay Alpha. And ako nga pala si Doc Jin at ngayong season ay sinusubukan kong ipatap global si Alpha. At kung paano ko gagawin, tara samahan nyo ko sa journey ko para mapatap global natin si Alpha ngayong season 36. Pero bago natin i-breakdown yung laro na to, hindi ka pa naka-like and follow sa Facebook page ko ay maaaring paka-like and follow na lang para sa mga content na kagaya nito. Ito yung first game and so far meron na tayong 20 matches. At meron tayong 95% win rate sa rank game. Meron tayong 19 matches kay Alpha. At sa game na to ay napakamalas ko dahil na flame shot ng Novaria yung blue buff ko. Ito yung naging rotation ko sa game. Ito naman yung item build at emblem set na ginagamit ko kay Alpha. Pangit yung naging first game ko dito guys kasi ito yung first game ko ngayong araw kumbaga wala pang kondisyon. Pero okay lang kasi palong-palo naman dito yung kapatid ko. Kita nyo yan guys, naka-maniac. After nun ay kinuha na namin yung Lord at panalo kami sa game na to. At ito yung game na kung saan Legend 2 2-star na tayo. Tapos meron na rin tayong 10 win streak. Sa game na to ay sinubukan kong gamitin yung temporal rain kay Alpha. Tapos nag-pure damage ako. Nagtatry kasi ako ng iba't ibang klaseng combination dito kay Alpha. Ganun kasi ako guys sa bawat hero na ginagamit ko talagang ini-explore ko na sa ganun ay ma-master ko siya. Tsaka ayaw ko rin talaga sumunod sa mga nakasanayan lang. Dahil syempre mas maganda pa rin na inaaral mo yung isang hero. Hindi yung nakasunod ka lang. One trick na nga lang yung gagawin mo tapos gagayahin mo pa. Kung gusto mo mag one trick, dapat ikaw na yung maging basehan ng hero na gagamitin mo. Mas maganda yun kasi mare-recognize ka talaga. Kaya ako kapag inaaral ko yung isang hero guys, hindi yun biro. Naglalaan talaga ako ng oras para mag-aral ng bagong hero. Kaya nga ito yung challenge sa akin guys bawat season. Iba't ibang hero yung ipapatap global ko tapos iba't ibang playstyle din yung magagawa ko. To be honest, masakit talaga yung damage Alpha, kita nyo naman. Pero pagdating sa sustain ay kinukulang talaga. Pero kahit na ganun, pagkatapos namin makuha dito yung Lord ay panalo pa rin kami sa game. And so far, Legend 2 3-star na tayo. At 11 win streak na rin tayo. After nun ay si Alpha ulit yung ginamit ko. At sa game na to, ang ginamit ko ay yung standard build ko kay Alpha. Mahirap kasi yung kalaban guys, gawa na puro sustain sila. Duo lang kami dito ng kapatid ko. Ayoko naman matalo sa game na to kaya medyo sineryoso ko. Gusto ko kasi kapag nag-mythic ako, konti lang yung talo ko. Usually guys, ang ginagawa ko, binibigay ko na yung first turtle sa kalaban. Tapos pinapataba ko na lang yung gold laner namin. Pero this time, nakaabot ako sa turtle kaya sa amin pa rin napunta yung first turtle. Kapag Alpha yung gamit nyo guys, dapat aggressive talaga kayo. Lalo na kapag early game guys, dapat makuha nyo yung momentum sa early game. Crucial yung early game kay Alpha guys kasi kapag hindi naka-early game yung Alpha, mahihirapan siyang makapitas ng mga kalaban. Nasabi ko naman na sa inyo yung power spike ng isang Alpha. Early to mid game, ayun yung spike ng Alpha. Pagdating ng late game, magde-decline na yan. Magiging taga-assist ka na lang kapag nasa late game ka. Kaya as much as possible, i-maximize nyo yung paggamit ng Alpha. Kasi napakaganda ng early game potential na ito. At ako nga pala guys, kung naghahanap kayo ng pilot service, ay pwede kayo mag-message sa Facebook page ko para mapag-usapan natin yung mga detalye. At panoorin nyo guys kung paano ko i-outplay dito yung mga kalaban. Ubus na yung HP ko dito at isang kalabit na lang ng Julian, mapipitas niya na ako. Pero tignan nyo, napakalakas ng burst damage ng Alpha. Di lang yun dahil panoorin nyo yung mga sumunod na nangyari. After nun ay kinuha ko na dito yung pangatlong turtle. At dahil nakapitalize namin dito yung snowball namin ng Harit, ay tinapos na rin namin agad. Hindi na namin pinaabot ng late game guys kasi yung hero nila pang late game. Kaya kapag merong chance na matapos, tapusin nyo na yung game guys, huwag na kayo magtipi-tipi sa base. So ayun, panalo kami sa game at Legend 2 5 stars na tayo. 12 win streak na rin ako. Dito naman sa third game guys, Alpha ulit yung ginamit ko. Tapos yung item build ko naman ay pang counter sa mga kalaban. Tilted ako dito sa last game guys, gawa na yung account ng kapatid ko binubuksan ng may-ari. Diba kapag binubuksan yung account, babalik dun sa umpisa. Kaya nakailang ulit mag-reconnect yung kapatid ko. Hindi kasi mapakali yung may-ari guys. Larong-laro na rin. Kahapon niya lang din naman kasi pinapilot yon. Tapos, galing pang Epic 3 hanggang Legend 1. Wala pang 24 hours guys, patapos na agad yung pilot. Hindi ko alam kung bakit siya nagmamadali.
Sa game na to guys, tignan nyo, alam ko kasing andyan yung Saber at nagpapa-ulti talaga ako sa kanya, pero tignan nyo, wala siyang damage. Much better pa rin talaga dito kay Alpha guys yung hybrid na build. Kasi kapag naka-hybrid build ka, meron kang sustain, meron ka ring damage. Yung sustain item guys, nakadepende yun sa mga kalaban yung hero. Like for example, sa game na to, ang kalaban namin Saber. Kaya nagbuo ako dito na anti-Kiras. Kaya hindi niya ako ma-burst down kasi naka-counter item ako sa hero na kalaban ko. Kailangan nyo lang naman aralin dito guys yung itemization. Kung paano counterin yung item ng kalaban at kung paano counterin yung hero ng mga kalaban. Malaking advantage yun kapag meron kayong ganun sa arsenal nyo. So ayun, hindi na nakapalag dito yung mga kalaban at tinapos na rin namin yung game. Panalo kami sa game na to at eto yung game na kung saan Legend 1 1 star na tayo. At meron na rin tayong 12 win streak. Sana magtuloy-tuloy to.